og nga atong mensahe karon kana bang gitawag nga mo ni atong gipakatawhan mo ba atong mensahe gikan sa Job chapter 5 6 to say ko ana tuloy asa taman tuloy text na to 8. Okay, Job chapter 6 manindog ta atong basahon. Nindot ni nga ay inyong simbahan bisag asa ra ta lingi na ay pili ra ta katungwa magkadag Biblia at least malipay ra gyapon naa sa atong kilid sa tubangan. Okay, atong basahon na taman Job chapter 5 6 to 8. Okay, atong dunganan pagbasa. Ready na ta hada naman dayda sige ready go. Although affliction cometh not forth of the dust, neither doth trouble spring out of the ground, yet man is born unto trouble as the sparks fly upward. I would seek unto God, and unto God would I commit my cause. Lain nga verse atong basahon, Job 14:1. Job 14:1. Okay, dungan tagbasa. Man that is born of a woman is of a few days and full of trouble. Before manglingkod magampo ta, amahan among itugyan kanimo ning takna sa kagabion ng among pagsimba diya kanimo. Panlangin ni among panagtigom Ginoo, bisan pa ang pagtuo namo sa imong pulong. Itugot among masabtan ang mga mensahe ning takna sa gabion. Akong itugyan kanimo Dios akong kaugalingon, gamit ako nga instrumento lamang magdala sa imong pulong ngadto sa imong mga katawhan. Akong gipangayo hinli ko Lord Jesus tanang lama sa sala. O itugot mahimo kong takos sa paghimo sa bulaton. Hugasi ko Lord Jesus sa imong dugo. O itugot Ginoo ihatag usab kanamo ang proteksyon sa among pagpadayon. Ako nang gitugyan di sa imong ngalan Lord Jesus. Kay ikaw mo among Ginoo, among maluluwas. Amen. Amen. Salamat ko pag-anhin ako. Kita na ko si Pastor Kalimpong, no? Mga tawag og mga veterano na nakitaan sa nako si Brad Dudong. Ang di nako makitaan si Wanting. Napa si Wanting? Ha? Ano? Basta be, wala no? Na ba? Mao na ako advice ninyo mga ulitaw, nindot gyud nang maminyo mo. Kayo kanabang gitawag di ka ganahan mo simba ituklod ra ka sa imong asawa na si Pastor Leonardo Dudong mga partner nako ni mga karaan ako partner mo na mga ilhanan sa mga senior na kay mga sa una mga pareha pa mamin ninyo mga batanon karon mga akong gitan-aw magtan-aw ko nila mahibaw-an ako nga tiguang na day ko kay ako man silang mga barkada sa una magtan-aw ko tiguang naman ni siya imong Ginoo ikaw pod kay mao ra man mong idara tiguang na gyud tao. Atong pagtulunan karon na ingon ang verse sa Job chapter 5 chapter 5 no. Although affliction cometh not forth from the ground forth of the dust, neither the trouble spring out of the ground, but ingon siya yet man is born unto trouble. Angay natong masabtan ning kagabion nga ang pagpakatao day nato aning kalibutan na tao ta alang sa problema. Kung nakaibalo pakataana magpakatao pakata wa ta na sayod diha na ta kahibalo pagkatao na to mo bitaw nihilak ta kay ato mang nibaw-an nga dali problema ngano man imo pa mang nabati ang paghilak sa imong mama pag utong nimo diha pa ka maupay pagawas nimo sa pirta naghilak na imong mama ay problema di ning kalibutan na ini gawas nimo makita nimo nga grabing problema kay ang imong papa mangalot sa ulo sa bayranan mo ning kining kinibuya puno ni sa problema ang Bible nagsulti ana ingon sa Job 14 Job 14:1 ingon sa Job 41 man that is born of a woman ang tao kuno nga natao sa babae is of a few days and full of trouble. Sa ato pa ko natao ka sa babae ang normal ana puno ka sa problema gamay ra imong mga adlaw. Gawas kung natao ka sa laki. Kaysa to natao sa laki. Kaya ingon man ang Bible ang natao ra sa babae mo inay problema. Nabay natao sa laki? Wala man. Sa ato pa tanan kita natao alang sa problema. Ngunang ang kinabuhi inigawas nato aning kalibutan o pagsulod nato aning kalibutan nihilak ta.
Kaya mauna siya normal. Niingon ang doktor, ang bata nga mohilak, normal na siya. Ingko ngano man day dok og mukatawa insa, abnormal na. Mo nang mahadlok man tatawgon og abnormal, mo nang ihilak ta. Kay mo na normal sa atong kinabuhi. Ulahan sa atong mensahe kinsay makatakan. Oh, kuanay gitawag og kanang module. Oh, kinsay makatakan sa uluhan sa atong mensahe. No? Ang uluhan sa atong mensahe, afflictions of life. Ngayon naaman ako ng Xerox. Humana ni diha. Ay maudit tingala ako man gihatag dito. Natingala ko ba? Ay salamat. Oh. Afflictions of life. Oh, mga problema diha sa kinabuhi. Una natong makita sa Biblia, una nako atong tun-an karon. Gitawag diha sa kinabuhi ni Job. Afflictions of life in the life of Job, no? Naon na to. Una atong i-consider mao ang description sa iyang kinabuhi. Giunsa man siya pag-describe sa Biblia. Job chapter 1 verse 1. Giunsa pag-describe si Job sa iyang kinabuhi, no? Ang atong unang tun-an, ang kasakitan diha sa kinabuhi ni Job. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was perfect and upright. Grabe, no? Perfect and upright. Ingon ang Bible. Oh, no man is righteous. Wala ano ningon Bible. Naba ingon Bible nga no man is perfect. Wala man no. No one is righteous ra. Pero atong gi-describe si Job, perfect diay siya and upright, pero makasasala gihapon siya tubangan sa Dios. Ug imo siyang ingoparar sa ubang mga tao. Nagtinarong guni si Job, and one that feared God. Usa siya kamahadlokon sa Dios, og ang iyang pagkahadlok sa Dios gisundan og statement nga uneschewed evil. Giklaro gyud kay naa man koy mahadlok sa Dios. Pero wala gipadayag ingon ang book of Proverbs. Oh, the fear of the Lord is to depart from evil. Mahulagway ang imong kahadlok sa Dios sa dihang mulikay ka sa dautan. Oh, pag ingon sa Bible, one that feared God and eschewed evil, sa ato pa si Job, ug imong akong explain nyo. Kung si Job magtan-aw siya cellphone, tan-aw siya boxing, unya mo kalit og sulod ang TikTok. I-off na ni Job. Nakuha ba na to? Mao na iyang kinabuhi. Oh, ano man ug imong tan-awon karon? Nagtan-aw ra biya kag boxing? Oh, sumbagay. Kanya si sumbagay mo kalit na mag. Oh, no, si sumbagay man to tang gitan-aw. Dili naman ay sumbagay. Kang Job, ana, iya din ang i-off. Oh, amot nagpareha ba mo ni Job? Kinsa kay pasalig og Job karong panahon na. Pero gisumpay gyud, one that feared God and eschewed evil. Mo na si Job. Mo na ang description sa iyang kinabuhi. Upright, perfect. Pero imong tan-an, dili lang description sa iyang kinabuhi atong makita. Kung dili atong makita, kanang gitawag og affliction. Kung Kristohanon ka, usa sa tao nga angay nimo may baw-an nga kinabuhi mao kang Job tingali gyud. Oh, human ako basa sa Bible o sa kinabuhi ni Job. Akong gigakos ang Bible. Mga 1988, gigakos na ko ang Bible, ginan ako. Ginoo, ayaw biya ko iparihan ni Job ha. Sabot kita. Gisabot gyud akong Ginoo. Bahala nagdi ko mabutang sa Biblia basta kay akong kinabuhi. Di lang gyud pareha ni Job. Dili sa yon. Nga naman nag-ingon ang Biblia, pulo niya ka anak namatay sa usa ka gayon. Ang iyang 7,000 ka karniro o wa ko sa kaniro nawala sa usa ka gayon. Ang iyang 500 ka baka nangawala sa usa ka gayon. Ug imong tanawon, wala nag-interval ningon ang nagtaho. Wa pa kahuman og sulti ang usa ka tawo. Niabot na sa dang usa. Nagsulti may tungod sa mga butang nga nawala ni Job. Be. Ato lang anaon na lang nato na. Way kaso tong makaniro, way kaso tong baka, way kaso tong asno, way kaso tong kamel. Usa kay gayon. Pulo kalungon diha sa iyang balay. Be. Muhila ka sa number 1. Pag abot nimo sa number 3, napakailuha. May kapahulay sa ko, pahulay ko eh. Di namin. Kana agaling usa nimo ka anak mawala. Oh, mahal sa kinabuhi. Akong gibati usa kay gayon. Oh, nawad-an kog binalay.
Nga nindot akong binalay kay pag loan niya og 250,000 ang 25,000 tuskig ay sa sobre ba, sa sobre. Di-drop, kinsa man nila sa ato ning pinanggang binalay. Kanindutag makabinalay kay nga no? Tuskig ay ba, tuskig ay gibutang, ang pasabot ba? Usa ka, nagtarong diya sa Ginoo pero gikuha man siya. Kaya gayon siya ang kinabuhi. Grabe nga sakit. Uy, kana bitaw, mugikan adlaw, uli gabi, makita nimo ba? Pagkawala, mika, tinggi ka naman ron ni Mirasol. Nakaana ko, basta banhawon lang si Ginoo ni si Mirasol. Sulod sa usak simana akong prayer, banhawon si Ginoo, nga naman, sakit kayo. Sinang kana? Iko basta mabanhaw na ni. Nigkabanhaw ani. Ako ni ilisdan ang ngalan og miracle. Mirasol God. Iko basta na isay gibi magdamgo ko nga mabanhaw kini. Ako pag kong gisikirito gampo, pag dayon ng lubong, akong gisikirito pag yung gampo nga, samang Lazaro ba, iko Ginoo. Banhawa ni ron karong Ginoo aron kaning mga tao. Wa man gyud, nga naman. Grabe nga kami nga oy. Usara ka binalay. Nga mamatay nimo tanang binalay sayo na. Naapa kay magpaasawa sa imong mga anak, kuha na oy. Pero ako nyamin, grabe nga kami nga. Grabe gyud ka na mawad-an ka og mahal sa kinabuhi. Mo na nahitabo sa kinabuhi niyo. Mo nang affliction, no. Unsay ang reaction? Every time nga naay problema sa atong kinabuhi, naaga na mga reaksyon. Unsay reaksyon ni Job? Sa diyang nawala tanan. Ningon ang Job 1:20. Tumbasahon, din Job arose. Salamat na apay igong kusog si Job. Rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship. Grabe nga reaksyon, no? Sa diyang mawala nimo ang tanan, musimba bagyapon ka. Sige no. Simba ba ka? Sumpay sa 21. Ingon sa 21. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be. Makaingon ba ka dalaygo ng ngalan sa Ginoo? Di ka makaingon na unsa oy, Ginoo, balhin ko siya wa oy. Mura gikontra mo ko nimo. O di ba? Ba makaingon ka namin ka. Di na ta amigo, batod pa sa kong apo. Di na ta friend. Di na ta friend, ingon niya yung lula, di na ta friend, papa na lang. Inon ko niya. Unsay mo sulti? Wala. Ug imong tanawon gidaig sa Ginoo si Job. Kung nawala ang tanang butang ni Job, yang gidaig ang Dios. Walay tao karong panahona nga dili makadaig sa Dios. Kung mawala ang imong siyam ka anak, may kag Ginoo, salamat. Lupig gihapon kong Job kay pulo iya. Kung mawala ang imong pila ka baktin mo, mamatay tanan imong baktin, kasulay na kagbuhi, ako kasulay na kagbuhi ana. Gihatag na ko ang first fruit. Ang resulta, ikaw sige lang susunod amo ni, namatay nung anay. Ingin ko na human. Ningon ang pastor, salamat ka namatay ang anay. Di na ka mahago og lawg. Mao ba? Wa tay mo. Na. Kang hobet indagana. Munang unsay ang reaksyon? Ingon siya. Tanawa lang yung reaksyon ni Job. Ingon sa Job 13:15. Blessed be the name of the Lord. Ingon sa Job 13:15. Do his limi. Si Job nalay nabilin. Perti pa niyang daghanag hubag. Ang yang hubag gikan sa ulo paingon sa tiil. Ingon siya, do his limi, yet will I trust in him. I will maintain mine own ways before him. Grabe nga statement na. Nga na ang kinabuhi niya. Unsa si Job? A perfect man. Dunay hingpit siya, tubangan siya doon. One that eschewed evil, feared God and eschewed evil. Panahon sa iyang pagsulay. Sa angin na ito masabtan. Ang atong kinabuhi, dili ta pareha ni Job nga perfect. Dili ta pareha niya. O i-describe sa iyang kaugalingon. Dili ta pareha kung si Job na ay problema ng ato. Sa iyang pagtarong sa iyang kinabuhi. Expected sana nga posible na asa tay problema. Kaya di, si Job gali nga sa laing pagkasulti, buutan gali kayo. Kita pa nga, buutan rag matulog, matod pa sa asawa, buutan naman kag makatulog. Munang expected na. Expected sa atong kinabuhi. Ano man, di man tasama ni Job. Munang unsay angay na tong reaksyon. Kung matun-an na to ang kinabuhi ni Job, wala na. Dili na ta ka, sana gitawag, dili na ta ka reklamo sa Ginoo. Unsay consolation sa kinabuhi ni Job? What is his consolation? Ingon ang Bible, Job 42:12. Tanawa sa iyang reaksyon. Ingon sa Job 42:12. So the Lord, nawa,
So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. For he had 14,000 sheep, ang 7 na himong 14, and 6,000 camels, and 1,000 yoke of oxen. Ang 500 na himong 1,000, and 1,000 siases. Sa ato pa blessing ang resulta sa iyang kinabuhi. Sa diyang mihatag siya og reaksyon sa ato pa. Unsa day nawala sa atong kinabuhi. Ang Dios kung muhatag lang ta og saktong reaksyon, ang Dios muhatag natog balik dubli pa. Mao na gipadayag. Munang ang Dios makahimo paghatag og balik. Unsa pa gyud? Tanaw na to. 13, ingon sa 13. Asa ni taman? 17, 13. Ingon sa 13, verse 13. He had also 7 sons and 3 daughters. Gibalik sa Ginoo ang pulo niya ka anak. And he called the name of the first Jemima, and the name of the second Kisia, and the name of the third Karen Hapok. Hindi mo tanawon gi-describe sa Biblia ang mga anak ni Job, mga gwapa. Mo nang unsay nawala nimo, dunay Dios nga makahimo pag balik doble. Makahimo ang Dios. Nakadungog ko gwali sa diyang nawala ang bugtong anak sa akong magulang sa Davao na ingon tong gawali ngayang people. When God gets something better, ano ba? He wants to replace it with best. Doon ako na yung mga butang kwaon sa Dios sa imong kinabuhi nga murag una-una nimo mas maayo kay nagplano ang Dios nga ilisan ka og mas labing maayo. Ninduta no? Wala gi pasabot atong yang people nagwali sa ding ang akong magulang nawad-an siya sa bugtong anak ng lalaki. Pagsunod tuig naburos akong magulang angan sa iyang anak nawala kay James David nawala. Pagkasunod tuig nanganak siya ang gingan James Paul. Karon pastor. Mong pastor. Pero ako magulang maminaw sa wali. Maglingo-lingo siya sa murag ang iyang reklamo ba, murag di siya kanbinsido nga bahala na kuno og kwaon ang kanang gitawag god. Bahala nagdi walay best basta kay gusto to niya. Pero karon lipay na kay siya nga nasi anak lalaki na imong pastor. Nga na ang kinabuhi sa tao. Sunod, atong tun-an, afflictions of life in the life of David. Atong text, Acts 13:22. Atong tanawon unsay description sa Biblia may tungod ni David. Dunay kasakitan sa kinabuhi ni David. Una natong tanawon no sa kanang gitawag og description of his life. Di unsa siya pag-describe. Acts 13:22. Acts 13:22. And we had removed him, he raised up unto them David to be their kings, to whom also he gave testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart. Tanawag unsa pag-describe si David. A man after mine own heart, which shall fulfill my will. Ingon ang Biblia, si David daw, usa ka tao nga naa sa kasing-kasing sa Dios. Patang ninduta na no? Kulipay ko, dagang magayon. Imbitaron ko ni pastore. Nagpasabot nga, na ako sa iyang kasing-kasing. Ay wa pa, di ko imbitaron. Muna, kun kaning inyong ate, nganong naminyo ko niya, pagkakita nako niya, ang akong kasing-kasing, grabing kuba-kuba nga, murag mulugwa akong kasing-kasing. Uli ko sa amo, gapugong ko anay, kasi mulugwa na akong kasing-kasing, no? Ngayon ko lakin sa malang dalaga di alaw, nagkitaan ako ng laba. Ya, pagkita na ko lang grabing, blab, yung naas, di na mawaas akong kasing-kasing. Nang di man ko makatog, magsiki ko garana sa ila. Ngayon, nagsagoob na ko, lingkuran akong galon, magsiki ko tanaw sa ilang balay, kaya di, mawaas akong kasing-kasing. Mao na nindot. Naakas kasing-kasing, Ikaw kung naakas kasing-kasing sa pastor, nindot na sa imong kinabuhi, no? Sabi lang naaka skill. Pagka naibulaton simbahan, basta naa pa to si Kuan diri naa makasing-kasing no. Mag-faithful ka, sige kang makitaan sa pastor. Abot panahon na kasing-kasing. Nindot kay na pag ampo sa pastor. Uy, ampo to na ako si Kuan na sa kasing-kasing. Basta naa sa kasing ingon to sa kamimbro. Siya, ako pastor, backslider. Na ako sa imong kasing-kasing pastor. Siya, wala brad, sa asa day pastor sa naka sa kong lubot.
Makainundom lang ko ni mo, mangutot ko, napatos ka, lahi, no? Ano man? Nakakasakasing-kasing sa pastor, panahon sa prayer. Ang imong prayer ba? Ginoo, naay-membro na mo dito. Mo'y gasustin na mo. Ingon si Pastor Bungabong. Gasustin sa si Pastor Kalimpong. Gasustin na siya na mo, Brad. Panahon atong missionary pa ko diya. Pag naami dito, nindot kayo. Pag abot sa simbahan, no? Ang among sulanan sa pagkaon, taro man, taro. Mato din to siya sa kusina niya. Katong among taro nga naa daw sa buhan, iya rin to si paon ba? Mulagpot gali, wala na naisulod. Takin siya nga. Lagpot man among taro. Pagka taod-taod ingnon din to niyang tindiro. Pahat doon nagbugas. Hangtod to ami sa maigo, naagyapon siya dito. So kagayon, nagdaot siya. Yung saot, yung sakit ka ng lupus. Pait kayo ng sakit, ha? Pirmiro ng sakit, nagastos siya og 300,000. Niwang na kayo siya. Mas dako pang dagong pag-ato ni mo siya. Uy, gamayan na ni mo. Uy, gamayan na magkakaid. Ingon na siya. Hilak siya na siya. Pastor, gidil ko sa Ginoo. Ano siya? Pagtanaw na mo sa dagom. Hala, kadako sa dagom, tanawa. Ang iya, gamayan na ni mo id. Pagkita na mo sa dagom, uy, dakuan ni mo. Sa iyang kaniwang, mas dako pang dagom, mas dako as dagom. Tanawa. Naulian siya, naulian. After, gitawag og mga 3 years, nibalik ang sakit. Sa pastor, nibalik man akong sakit, pastor. O, saman. Ngayon, saman siya. Padadaan kong kwarta ni Bibi, 5,000. Unya, nagasto man ako ang 1,000, pastor, pag check up. Ingon ang doktor, kinanglan ibalik ko sa Cebu. Unya, mugasto na po mig 300,000. Insa, pastor, ako ning i-drop sa operating box. Gidrop niya. Yung sa man, sa Ginoo na'y bahala. Basta kay, anang alas 9, nagluhod ko diya sa pulpit, nagpalamo ko. Taman sa alas 6 buntag, ko Ginoo, uyawan ko ba? Gihatag ang opering niya, mamatay pa lang ko. Palamo ko, Ginoo. Ayuha si Edna, kay gidrop na iyan para pagsuot. Ayuha siya, Ginoo, dihan ko nagpalamok. Salamat, more or less, mga 10 years na naaargyapon siya. Oh, muna inindot yung naakasing-kasing kay bahalag lamok ko ng pastor. Pero lugos ka makita simbahan. Asa ko, pastor. Dara ka rin ba daw? Manindom na ko ni mo. Wala na. Oh. Kinanglan nakasing-kasing sa Ginoo si David. Gitawag siya, a man after God's own heart. Kanindot anak, no? Nga naman, gipili ang pulo niya kay Igsoon, 8 kay Igsoon. Wala, dayon na sa Ginoo katong iyang uwan. Wala man siya diya. Ingon si ang Ginoo, pangita Samuel, kay dunay usa, wala dire. Tuwa nagbantay siyang karniro. Gipilian 8, ang 7 giuna, wala siya gyud. Dunay something niya. Muna nindot sa kinabuhi sa diyang naakasaksing-kasing sa Dios. Ingon ang Bible, 2 Chronicles 6 verse 6 and 6 to 7. 2 Chronicles 6, diyon 6 to 7. Atong basahon. But I have chosen Jerusalem that my name might be there. And I have chosen David to be over my people Israel. Nawa. Gipili siya sa 7 ka Igsoon. O sa isumpay, ingon ang Bible. 2 Chronicles chapter 22. 1 Chronicles 22 verse 14. 2 Chronicles 22 verse 14. Tanawa. Now behold, in my trouble, I have prepared for the house of the Lord 100,000 talents of gold. Tanawa. Bisan ang kinabuhi ni David, naa siya daghang problema. Oh? Naa ba ni siya problema? Ato sigutan ang iyang problema. Behold, in my trouble, I have prepared. Bisan pag naa siya problema, pero nag-prepare siya alang sa balay sa Dios 100,000 talents of gold. Ambot sa kani kadaghana. Di ko kayo kakbalo ang talents. 1,000 talents of silver and a brass and an iron without weight. Tanawa. Di na maisip ang gidaghanon, gibugaton. Without number, no? For it is abundance. Timber also and stones I have prepared, and thou mayest add thereto. Si David, magtukod siya og templo. Ingon ang Dios, dili ka makatukod. Kay man o buwar ka. Pero, bisan wala siya makatukod, nagtigom gihapon siya para sa templo. Taga ng kasing-kasing. Grabe nga kasing-kasing, no? Dili na siya patukuron sa Dios. Di mo ko katukod. Pero muhatag ragyapon ko. Oh, ingon siya. Sunod, ingon ang Bible. Ingon ang Bible. Ingon tanawon. Masan ni David, ha? Sa life ni David, Job 14. Nagtigom siya. Unya, sa diyang natukod na niya ang templo. Unsay naa sa kasing-kasing, wala man to niya tukod. Unsay naa sa kasing-kasing ni David bahin sa templo isa. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord.
ang kalipay ni David gimensyon niya sa diyang makaadto siya sa balay sa Dios. Grabihan. Oh, mo nang naa siya sa kasing-kasing sa Dios nga naman. Ang kalipay niya ang pag-adto sa balay sa Dios. Unsay problema nga miabot sa iyang kinabuhi o sa iyang pamilya? Unsay problema atong tanahon? Ato lang i-mention basically. Usa ka higayon sa kinabuhi ni David. Ang iyang anak girip sa iyang anak. Sayo na. Sunod, ang iyang anak gipatay sa iyang anak. Unsa nang problema ha? Sunod, ang iyang anak miribildi batok niya. Ang iya pag yung pinakapinanggang anak. Sayo na di. Lisod nga problema. Sa ato pa, unsay pasabot? Bisan pa di ay og suod ka sa Dios. Bisag unsa ka kasuod sa Dios, normally naagi problema ning kalibutan na. Tanawas David unsa pag-describe ang iyang problema, unsa iyang reaksyon. Wala na nasuwat sa akong outline pero i-mention daw Psalms 1. Psalm 6 verse 6 tanawa, Psalm 6 verse 6 tanawa, Psalm 6 niya verse 6. Tanawa, Psalm 6 niya verse 6 tanawa. I am weary with my groaning. Naluya siya sa iyang pag-agulo. Kinabitan, di na madaog ang problema oh. All the night. Unsa imong problema? Oh. Grabe ba di ka katog ingon si David. All the night make I my bed to swim. Dili na swimming pool ang higdaan ni David. Pero sa iyang mga luha ug imong tanahon, usa na nang luha ano? Makalangoy na siya oh. I make my bed to swim. I water my coats with my tears. Ang iyang unlan nabasa sa luha. Sa tibuok gabi. Sulay ko na ako'y problema panahon ni Jaire. Ingon ang doktor, pastor, ang survivor ani nga problema pastor. Kuan ni siya. Kanang 10 to 12 ang mo-survive duhara. Unya, duha ka doktor ni doon na mo. Ano sayo anang mga asuso sa buntag. Unya, ang mo-survive pastor abnormal pa gyud. Dili siya normal. Grabe nga sakit. Sakit niya kanang meningitis, grabe man na. Ang iyang sakit encephalitis. Meningitis ang kagaw naa sa gawas sa utok. Pero encephalitis ang kagaw tuwa sa pinakasentro sa utok. Yung sa lisod ani dok, kung mo apply ta niya og mga antibacterial o antivirus, maglisod og patay ang tambal tungod kay bantayan man siya sa atong antibodies nga walay strains nga tambal nga musulod. I-screen sa atong antibodies. Unsaon pagkasud sa tambal nga bantayan man sa antibodies nya ang og sa kuan pa og sa away pa pastor ang kontra nakasulod na sa tunga daay mo reinforce ila pong atyan kay nganong muso dito sa pinakatunga kulisura na siya muning ampo gi pastor sin nang ka ang adlaw ug gabi para nako sulod sa usa ka bulan parehas ra di ko balog adlaw barong di balog pag arto Lord Ginoo anton di abot sa panahon ginan akong Ginoo di kumuli kundi maayo si Jerry. Grabiya kay ko bahala ko sa bation mo. Basta di ko muli kundi maayo si Jerry. Gikan sa pagadian, gidana ko silang andot. Gikan na lang andot tunga sa gabi. Gidala sa iligan. Gikan sa iligan, gidala sa baroy. Ningon tong doktor, gidala sa baroy. Ningon tong doktor, balik ko sa baroy sa. Asa na tong imong anak pastor na encephalitis? Ingko nga, naasa mo sa. Unsa na iyang kahimtang ingko? Na dito mag-drive. Isa nag-drive? Ingko oh. Encephalitis ka to yang sakit. Ingko oh. O may ingon sa doktor, duha ka doktor. Ingon na siya. Unsa pagwilain niyang trabaho insa? Magtudlo sa choir. Ingon doktor. Kinsa man tong doktor nag-ingon encephalitis. Nga naman, dili sila katuo lagi nga kung encephalitis maka-recover niya to. Pero mao tong panahon na. Nga ingon ko sa Ginoo, di ko muli Ginoo. Labi tang istorya nga. Unsa pa may ako isulti sa mga tao hindi uli nako. Nga wa man makita ang imong gahom. Pag uli na mo naayo si Jaire. Perting ninduta pa inigkanta. Oh, victory in Jesus. Tang ninduta sa kanta. Kaya ingon ka, kanimo tinuod victory. Kay bisan sa problema nakita nimo ang gahom sa Dios nga naglihok. Sa kinabuhi ni David, imong tanahon, mao to panahon sa iyang kinabuhi nga grabe problema. Pero dili matapos imong tanahon,
Dunay panahon sa kinabuhi ni David, magsigi siya gila. Tibuok gabi, bisa naa siya sa kasing-kasing sa Dios. Usay reaction, tanawa sa iyang kinabuhi. Usa kay gayon sa 1 Samuel 30, 1-8. 1 Samuel 30, tanawa sa inyong Bible. 1 Samuel 30. Oh, and came to pass, tanawa. When David and his men were come to Siklag on the third day, lain nga problema mitabos ang kinabuhi. That the Amalekites had invaded the south and Siklag and smitten Siklag and burned it with fire. Ang lugar ni David, gisulong sa iyang mga kaaway. Pag uli niya, gidaoban na Ingon sa verse 2, and had taken the women captives that were therein. This slew not ini. Salamat, wala pamatya. Either great or small, but carried them away and went on their way. Verse 3. So David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captives. Pambihag. Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept, unsang hilak, until they had no more power to weep. Mga lalaki ni hilak, wala na Gahon, hurot na ang luha pag hinilak. Grabe nga problema na. May abot na ba na sa imong kinabuhi? Sa kinabuhi ni David, the man after God, abot na sa iyang kinabuhi. Ingon sa, and David, 2 wives were taken captives, Ahinoam the Shreds, and Abigail, the wife of Nabal, the Carmelite. Verse 6, and David was greatly distressed. Unsay reaksyon itabo sa ganito? Guol. Pag uli nila, wala na ilang mga asawa, wala na tao, wala na sila balay. Samtang na malandong ko ani, nag-uol distress ang gitanaw. Nangaluya sila nag-uol. Nanundom ko sa magsaysay sa una. Din akong papa namatay. Usa kay gayon gisulong dito. Akong gitanaw, pagsulong namatay 7 ka tao, mga special police. Apil ang akong igagaw. Pagkagabi imong madunggan. Duha na lang ka balay among gigdaan, balay sa akong iyan ug balay sa Vice Mayor. Supilanas, kasi kailan dito ni Supilanas. Duha na lang kabalay gihila. Pagkagabi, among madunggan ang paghot sa iro. Guol na kay mayro, yung iro. Kaguol. Una, piting mingawa na. Niagi mi dia subaran, nabot pila edad Zima, 1972. Niagi mi dia, nag-hike mi sa kumagulang. Mingaw ng lugar. Niya, mutubag pong iring og, kamingaw. Piting mingawa na. Usa na mo kay gagaw namatay katong ilang leader na igo sa 50 caliber diri nabungi kuyawan ang mga tao kay naman puros man to sila mga anting-antingan dili to sila dutlan daw basta di lang maigo to apil to ko igagaw ingon nila di man sila mga dutlan na dutlan man lagi sa naigo man gud mao dayo pait kayo mingaw kayo ang lugar muna nakasabot ko ani grabe ha. Hilak sa akong iyaan na dito namatay ang anak hilak sa akong mga igagaw namatay. Gilubong namo anang alas 9 sa gabi 5 kapatay anang alas 9 gabi. Paglunod pag sa patay, apil akong magulang lunod. Ni salba man diri sa dapit sa anot ba ni abi sa akong magulang og giambos na dito sa sementeryo. Ako magulang ni unag dalos-os atong lungon. Dito na siya pailalong sa atin ang magulang ni amang di Samson mo ni paamo ni pabuto di ay munang pait kahimtang kasulay ko ani nga dalagan sa kinabuhi si David hilak distress for the people speak of stoning him because the soul of the people was grieved every man of his sons and for his daughters but David tanawa ang reaction primero naluya siya pero wala siya magpabilin sa pagkaluya normally sa atong kinabuhi kung dunay mga problema maluya kita walay mainlaki anak doon ay mga butang mawala sa malas. Pero but David encouraged himself in the Lord. Dahil panahon maluya pa. Asa na itong balik atong kusog? Dool sa Ginoo. Na di ang kusog panahon sa problema. Ayaw biya sama ni Job. Sama ni David. Wala na idapig niya. Bato na siya siyang nasakop. Pero iyang gi-encourage ang kagalingon diya sa Ginoo encourage himself in the Lord. Sunod, ingon ang Bible. Ingon sa verse, unsa nga verse 8, tanaw sa 8. 7. And David inquired at the Lord, saying, shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. Panahon na tayo problema, kinahanglan ita mo inquire sa Ginoo. Lord, ngano maning nahitabo man niyo, unsa may imong kabubuton, nganong nahitabo ni sa kumpanya, unsa may akong angay buhaton. No? Simple sa inyo, mga negosyante ra ba mo diri? Negosyo mo unya panahon mahurot unya nagpanukli no
Mahurot niya panukli ng inyong negosyo ba? May nga, Ginoo, sa man ka, wa man ka maghatag na kung alam, wa man ka nagpanalangin. Oh, salamat mo mga kahimo mo pagkonsulta diya. Nindot iyong pastor. No? Gawas nga pastor o successful siya sa iyang mga negosyo. Wanang adto pastor, unsa may angay buhaton? Nausahay ra ba ulahi tag konsulta? Mag-una tag negosyo o moambista paghuman usa pa ta mangutana. Oh no, usa maulahi ta. Si David ni-inquire siya sa Ginoo, salamat panahon sa atong problema. Na ay Ginoo. Unsay tubag sa Ginoo? Tan-aw nato. Oh, ay ingon na bisa. For thou shalt surely overtake them and without fail recover all. Ay nindot kayo. Ug imong tun-an ang problema ni David niabot siyang kinabuhi. Pait. Pero tun-an nimo sa unahan nahimo tong blessing in disguise ganuman ingon ang Bible. Iyang nabawi ang iyang pamilya. Human ang katupag yung ubang butang nga gidala sa mga kaaway sa laing lugar nga ilang gisulong. Oh. Spoil ang mga butang pag nila kato ilang mga gamit. Naagaw ni David ingon ang Bible. Ang mga butang naagaw ni David gikan sa iyang mga kaaway. Nahimong panalangin ngadto sa ilang panon bisan pa katong wala ni kuyog. Siya ito makita. Tinuod na atay mga problema ning kinabuya pero naay panahon nga ang problema na to mahimong panalangin. Oh, dili tanang problema gyud. Dahil sa kagayon akong asawa, di-admit na mo akong anak. Diya sa Baroy. Kay nga naman pastor, sa tawagan na nila appendectomy, no? Anong appendectomy man na tawag nila? Tumi kung ikaw gi-appendix. Pero lain appendectoyo. Pero kung may sulti nila, watay mahimo na ako na appendectomy. Oh, mo ba na appendicitis? Oh. Among gi-admit, kidana mo og Bernis, nag-burn out man, wa maoperahe. Naoperahan pagka Domingo. Ay, paggawas, ang bayranan 5,000 man. Yung asawa, nganong 5,000 man eh? Bakit ako gudani ko, 3 days gobyerno niya 5,000? Gitanaw sa akong asawa. Ako mo sultian kay parehason mo. Pagtanaw sa tambal, diya sa tubod, ang tambal, kanang gitawag bayal, 70 pesos. Dito sa parmasya sa Baroy, 140. Uy, doble man eh. Ningon Mrs. Ngano man eh, sa maumanay presyo gihatag sa Kapitolyo. Mao ba? Uy, mahala na reklamo mo ani. Isa, adto lang ka apply lang indigency, gi-apply na mo. Walay bayranan. I-apply na mo, walay, apply na pila po. Walay bayranan, bisag piso. Ay, salamat. Pagawas na mo, pag-adto ni Jairi sa eskwelahan, kay naa may medical assistance. Gitagaan mi sa eskwelahan og 2,000. Ay, among gipaniud to dito sa Gaisano. Dindo sa no? Sun nang kawa mi nabayaran sa ospital. Unya gitagaan pa mig 2,000. Ingnan ako akong batayin ko napaka-isa ka appendix daya, paupirhay pa kay. Mga anak nimo pakuhaan yo ta nag-appendix sa kay. Oh, di ba? Naay panahon sa atong kinabuhi. Oh. Nga panalangin di ay. Oh, di ba? Na mga ibig tanawa. Manang ayaw reklamo. Ang ubang mga problema ang result ana blessing na. Aduna tay Dios. Oh, nga mutabang nato panahon sa problema. Pero makaing buta nga bahala ko blessing. Oy, di lang kita. Pero ang normal na magi problema. O sa butang pastor panahon problema, ang blessing diha nimo makita ang gahom nga mo palingkawas nimo. Bahala na guay pinansyal basta kay dunay gahom. Sa ako nang giingon, dunay Dios mo padayag sa iyang kahibulungang buhat sa imong kinabuhi. Tong hapit ko namatay sa akong kanang gitawag og kidney. Oh, akong nakita ang gitawag og kahibulungang buhat sa Ginoo kay nga naman every other day na may mamatay. Niniaki diyo. Ikaw nang unsay mo sakit nang isa kidney gipirahan ko. Wa mao ba? Na. Sakit opera nang isa wala man kay naa may anesthesia. Sa likod sa akong room naa dito ang stage butanghanan sa mga patay. Ikaw nang na may hilak agad sa naipatay. Mga semana mo ko kapin. Pag sula lang ko, naan po lagi sa patay na po. Oh. Inko. Oh, naan po agad sa katong ni Agi diri gahapon. Katong ni Agi diri nga babae. Mo na namatay karon. Ay, operahan para ba ko da.
Grahan basta kay ko Ginoo ay kung patiya Ginoo kay magpastor lagi ko Ginoo eh. Ay kung patiya Ginoo kay magpastor ko. Basta kay na pastor ko eh. Kay ano alas big mamatay ka. Ko pastor ko niya. Tanaw na ko naayo na ko ba? Balik kog basak. Na-slide mga motor. Balik kog basak dito. Na-slide ang motor. Nisakit akong kilid. Ko nga, di magpastor lagi ko Ginoo. Wala lang nisakit. Yo, diba? Usay blessing. Sa mga problema may abot sa kinabuhi, na pastor ko. Walang blessing kayo. Muna ka na ako emergency call ni ako kanang bang wadahuma. Wadahuma. Tungod to sa problema. Ay last week mamatay ka. Surrender na lang ka diya. Ingat ang bless akong gibasa sa Psalms. Unsay kapuslanan kun imo kong patyon. Kung ayaw kong patiya Ginoo kay magwali ko. Mo nang nagwali. Muna yung mga blessings kinabuhi. Sunod. Adto ta sa kinabuhi ni King Hezekiah. Afflictions in the life of Hezekiah. Unsay description sa iyang kinabuhi. 2 Chronicles 29:1-3. 2 Chronicles 29:1-39. Nawa. Hezekiah began to reign when he was 5 and 20 years old, and he reigned 9 and 20 years in Jerusalem. And his mother's name was Abijah. Bulano ni kay Jah, the daughter of Zechariah. Verse 2. And he did. And he did that which was right. And he did that which was right in the sight of the Lord. Giyon sa siya pag-describe. A righteous king. Matarong siyang hari. Doing what is right in the sight of the Lord. Sinang kaana. Gawas ana. Tanawa sa verse. Tanawa sa 2 Chronicles. Ayaw sa. Parayon ta. Tanawa sa verse 3. Unsan nga right niya ang gihimo? Ingon sa verse 3. Tanawa sa verse 3. He in the first year of his reign. Tanawa. Ang Ginoo first place ang kinabuhi. In the first year of his reign, the first month, opened the doors of the house of the Lord. Iyang giablihan. And repaired them. Iyang giablihan ang templo. Ug iyang giayo. Nag-iyon ng Bible. Tungod kay ang mga hari nga iyang gisundan. Wala na sila mga tao. Wala na sila simba. Ug ang templo na pasagdan lang. Pagpuli ni Hezekiah, iyang gi-repair ang templo. Ug gipabalik niya ang mga Levita. Ito pa, importante ang simba para niya. Panahon sa paghari ni Hezekiah. Ingon sa 2 Chronicles chapter 31. 2 Chronicles chapter 31 nga verse 4. Mga writing ayang gibuhat. 2 Chronicles chapter moreover, nawagi mo ni Hezekiah unsa to iyang gihimo? Mga writing atubangan sa Dios. Moreover, he commanded the people that dwelt in Jerusalem to give the portion of the priest and the Levites that they might be encouraged in the law of the Lord. Unsay iyang challenge sa mga tao? Nag-encourage siya sa mga katawan sa giving. Munang ang giving right na atubangan sa Ginoo. Sa diyang ang pastor magwali of giving sa atubangan sa Dios, that is a right thing. Ayaw na nga sa manis pastor sige magwali giving. Right thing na to give the portion of the priest that they might be encouraged. Ingon sa verse 5. Commanded ang sa to word gamit. He gave commandment. As soon as the commandment came abroad, the children of Israel brought in abundance the first fruit of the corn, wine, oil, and honey, and all the increase of the field, and the tithes of all things brought they in abundance. Gihatag sa mga tao sa diyang nakadungog sila sa sugo. Nganong nihatag sila? Nganong nihatag ang mga tao? Tungod kay ang instruction ug tan-awon nimo, ang sugo sa Dios, command. Unsay diferensya sa command o request? Kasi Ma'am Sasing, maestra man Basta kay request gali, please give me a glass of water o please na. Pero command, hoy, Juan, give me a glass of water. Why makalbaliban na? Kanang please, pwede? Si Hezekiah gisugo sa Ginoo nga. Suguan ang mga tao. Nga mohatag sila og offering alang sa templo. Sugo ba command? Dili ingon nga. Ina ang mga tao akong hulagwaya. Kanang kuman mo na hulagway sa kana bang military ba? Tudol pa kanan. Na, mo na si kuman dili kay. If you want to tuntun pa kanan, you may. If you don't want, okay. Wala man yan ang kuman. Ganun sa amo nakadungog nga kuman. Ganahan mo diya magtuntun pa kanan. Tuntun pa kanan og di ay lupod. Dili man na. Katong akong igagaw nga gwapo man to. Dapat may printing gwapo. Dili mi tanan bati. Dapat may gwapo. Di kan sibo, ingon siya nga, usay ko man sir. Ingon siya, tuntun pa kanan. Ingon siya, tuntun pa kanan. No! Wano? Saan tuntun pa kanan? Ana ba Sunod. Sunod sir, unsa? Ingon siya, tuntun pa kaliwa. Siya, tuntun pa kaliwa! Na! Grabe no? Ingon siya, sunod sir.
Ingon tong komandant. Ingon siya nga, harap sa gitna. Isa, harap sa gitna! Na! Ingon, mayuha eh. Yung sa sunod siya, isa nga, it's up to you. Isa, it's up to you! Ay! Ingon ang maestro, naunsa ka! Walay kumandi, it's up to you eh! Walay kumandi, ay, mo lang ang mga tao. Nihatag sila kay, dili ito siya request. Nakuha ninyo? Nihatag siya, kay kuman man, hari ang nagkuman. Oh. Mo lang saktong kuman sa gibing nga. Kuwata sa itong offering, naran ninyo, mahatag ba mo o di? Oh, dili oy. Hatag sa kanan. Hatag sa kaliwa. Hatag sa kinta. Na! Oh. Ano yung hatag? Putlang niyo. Hatag ko yun. Muna siya kuman. Oh, tanawa ang kuman ba? Oh. Muna gihimo ni si Kaya. Sa ato pa, nahimuot ang Diyos. Kay maayo ang iyang gihimo. Dili, request ka ng giving akong gitanaw. Dili, dili, dili. Wala nga. Please bring your tithe. Nana ba? Please? Na, di, oy. Bring your tithes. Oh. Ana siya, kaya akong hingin na. Oh. Muna siya, bring. Unsay kasakitan, miabot sa kinabuhi ni si Kaya. Ano ba? Yung gibuhat ang buhaton sa Ginoo. Ingon sa 2 Kings chapter 20 verse 1 to 7. 2 Kings, sige, 2 Kings chapter 20 verse 1 to 7 naman. Oh. In those days, nawa naghimo siya sa kabuton sa Ginoo. Si Kaya sick unto death. Ayoy, kani ding maghimo ta sa kabuton sa Ginoo. Mamatay ra gyapon ta. No, pero murag dili kuyaw kay nihimo ra man ka sa kabubuton sa Ginoo. Pero wa ka nihimo, nya mamatay ra gyapon ka. Ning ka kuyawan pud ta sa langit oy. Ay pa, pwede ba kano atulong ko sa impyerno? Okay. Kanang mga Kristiyano nyo, mo sa kabubuton sa Ginoo, murag kuyawan gyapon matug langit tingali no. Si Kaya nagdaot siya. Anya sa iyang kamatayon, gitawag og terminal sickness, sick unto death. Unsay ilahana nga terminal sickness? Ang imong sakit na naghulat na lang ka og last trip. Na nakas terminal, naghulat na lang ka ba og masama kayo, last trip na ko oh. Murang kitawag terminal. Para biyahe na ka. Mauna na itabo ni si Kaya, oh. Siya buo. And the prophet Isaiah, ingon pag Isaiah, the son of Amos came to him and said unto him, thus saith the Lord, insa pahiluna na imong balay. Tanawag asa dapit, ibutang na imong lungon, asa imong kurtina, o nya asa ka dapit, o ang mga isnak, kay kani mga baptist na ba, o nga. Yaro ka naman ng bung kayo. Abog-abog kaon sa patatas. Oh, na mo na ingon niya. Ipahilo na niya kanang mga baptist niya di maglisod og asa ini tubig diha kinahanglan 24 hours ang kape. No, yan na siya. That's it, the Lord sit down for thou shalt die and not live. Ay, paita no. Nagtarong ka sa Ginoo niya. Mamatay ra gyapon ka. Pero nindot si Kaya, unsay reaksyon niya? Tanawa ingon sa sunahan sa verse, tanawa sa he turned his face to the wall and prayed unto the Lord saying, ang nindot ay buhaton kung patyunon ka, ampo na lang. Oh. Unsay ampo, pastor? Magimaya ka Maria, napuno sa grasya. Ang Ginoong ana, dahil na siya madag ampo yung ana. Oh. Ampo kas tinuod Ginoo. How I have broke, tanawan, no? Naka-record sa Ginoo basta naalan dito buhaton maayo no. How I walk before thee in truth and with spirit God I have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Hilak sa Ginoo gyud. Nundon ko sa kung mga mangod sa una basta gikay mi maligo niya moagi mis tindahan na palitaan ng liway-way ba. Mama, ayun na kay mamahon na ta ayaw. Oh. Ako ding inon ako mangod. Hilak. Katang akong duha ka manghod si ila mo luloy o kato si Lia manghilak rin sa sila malituan liway babay mga ayun na lagi kita na anda pabaw ingkon ligid ligid sila bakit aan sa tendero ling yo tagay patang lista lang ligid man si Kaya hilak yun nakay problema hilak ka sa Ginoo hilak ayaw hilak na hilak hari hilak hilak siya niya, tulo-tulo pag yung sipo niya. Hilak yung maayo, came to him, makahilak na si Ginoo. Panahon na tayo problema, ayaw pa nag-hilak. Basta na yung problema. Halos-halos na yung word gigamit, panahon ni Christ, and they cried. Tubagon ta si Ginoo. Unsay blessing? Nahilak siya. Unsay blessing? Isa unahan, tanawa.
Ang iyang prayer nihilak siya ingon sa tanawa sa unahan verse came to pass after Isaiah was gone out into the middle court that the word of the Lord came to him saying, verse 5, turn again until Hezekiah, the captain of my people, thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears, behold, I will heal thee, and on the third day thou shalt go unto the house of the Lord. Tanawa. Basta na atay problema na imuhilak lang ta sa Ginoo. Dunggon ta sa Dios. Unya basta ang atong kinabuhi nahimuot lang ang Dios. Ang ngalan ni Hezekiah kay bulungan kay no ingon ang Ginoo. Akong dungagan ingon sa tanawa sa verse 6. I will add unto thy days 15 years. Nawa. Sa tupar, gidungagan iyang mga adlaw, 15 years, sunod. I will deliver thee and this city out of the hand of the king. Duha ka butang di ay ang problema ni Hezekiah. Gisulong siya sa hari sa Syria. Himat yun pagid siya. Pero ingon ang Dios, akong dungagan ang imong mga tuig, ug akong luwason ang imong syudad. Gikan sa kamot sa hari sa Syria. Sayon na no. Nganong sayon ra man kaayo? Gitabangan siya sa Dios. Tungod kay ang life ni Hezekiah, ug imong tun-an, gitawag siya og Hezekiah. Pag-ingon sa Ginoo, Hezekiah, kung ikaw ni hari, i-repair ng templo, ayaw ang templo, ibalik ang simba. Sa Ginoo, Hezekiah na, kaya na ko na. Ngunang Hezekiah. Wa sabi niya, lisura para na Ginoo, wala oy. Hezekiah. Oh. Mao na imong kinabuhi, Hezekiah ba nimong platon sa Ginoo? Sa diyang ingon Hezekiah, Lord, usan man ko pamatay na kanay niya, sulungon pag imi sa Syria. Ingon na Ginoo, why problema? Hezekiah na ko na. Oh, diba? Nakuha na to, unsay ang ngalan? Basta ang buluhaton sa Ginoo, Hezekiah lang nimo. Kanang imong problema nga naa dinhi kalibutana, Hezekiah ra sada sa Ginoo. Mao na ang buhi sa kinabuhi ni Hezekiah. Pag kinabuhi, sa ining kinabuhi nga ang mga buluhaton sa Ginoo, mahimong kaya nimo. Hezekiah, kay kung sa diyang naa na kay problema, Hezekiah ra sana sa Ginoo. We serve the God of Jacob, of Job, the God of David, and the God of Hezekiah. Bisan panaan ng problema, na ay Dios nga mutabang na to. Dukong ulop yung mata, puta Lord, salamat sa pagtulunan, among nakutlo sa problema sa kinabuhi. Kamatuoran na aning kabutan, punuon mi sa problema. Apan o Dios, salamat na ka sa kinabuhi ni Job. Nakita ang imong kahibulungang mga buhat. Diya sa kinabuhi ni David, man after God's own heart, nakita ang imong mga kahibulungang buhat. Diya sa kinabuhi, bisan pa ni Hezekiah, nakita kahibulungang mga buhat sa iyang kinabuhi. Sa imong buhat diya sa iyang kinabuhi. Salamat sa kamagtulunan nga among nakuto. Itugot may mo ning mapuslanon sa imong katawhan. Sa bisan unsang dagan sa problema ning kinabuhi. Ila kang simbahon, alagaron, sundon ka Ginoo. Kaya naa kang amutabang ka na mo. Panapod ko sa ulo, kinsa ning kagabiyon maging pastor, nakasabot ko sa mensahe. Tugot ang maong mensahe, pastor, ako masabtan nga kining kalibutan na puno sa problema. Apan magpadayon ko pag-alagad sa Dios tungod kay naa siya mutabang, dili mo biya panahon sa mga problema. Imo nang desire, taas imong kamot, tas lisuran. Amen. Amen. Akong ihatag ni pastor Salamat. Susunod manindog na palihog, manindog na yan yung kantanan sa pagpanindog. Naigsoon ko sa Ginoo, I don't know about your life today, if you have problems, trials, but remember this, we have a God in heaven na atong maduulan. If God is speaking to your heart, why you will not come and kneel down to the altar and pray and promise God whatever problem na may tabusin mong kinabuhi, you need to come to God and cry out and ask help. Sometimes sa atong kinabuhi, we have problems. Atong pasano ang problema. Walay problema nga gitugot sa Diyos na dili makaayo na. All things work together for good. Maybe you're discouraged of some problems, some things in your life. Christian, we have a God in heaven who loves us so much. He cared for us, and He wants you to come to Him and ask Him to help you. Our Heavenly Father, we thank you so much
But there's a great message nga mo nadunggan. The life of Job, the life of David, and Hezekiah. Hindi sila Ginoo, they're the great men. But Lord, they all have problems. Like also in our lives today, sometimes, Lord, we face trials and problems. But Lord, malimot mi na ikaw nga among Diyos gialagaran, na mo nagtugot ni ining mga butanga, na among madumduman, ang among kinabuhi para kanimo. Tabangi kami, Ginoo, that every Christian that knelt down and pray, help them, O Father, dasiga sila. Kita na nang gipangayo, in Jesus' name I pray.